kunin na ng ICC itong si Bato at si Digong. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, mainit-init pa. Senador Bato, kunin na lang ng ICC. Naku po, ay usapang ICC ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, kasabay ng sinasabi at sinasaad na kunin na lang ng ICC itong si Bato. Ay kalakip ho, Bato ay nagtatago. Ayaw magpakita, bagos gumagamit ho ng anumang mga kadahilanan. Yan po lahat mga kaibigan ng ating bibigyan ng linaw, ihimayin at nang sa ganon, lubos nyo pong maunawaan. Kaya huwag nyo pong kaligtaan na panoorin ito, pakinggan, unawain at nang sa ganon po, marami nyo pong matutuklasan dito na napakainit na usapin. Tungkol dito sa nangyayari na dapat matagal na itong nangyari. Subalit, dito sa ibabay ko po sa inyo, ay mauunawaan po natin kung bakit ganito ang nangyayari, mga kaibigan. Nako, maraming katanungan po dito ang dapat natin sagutin. Kaya tawag na po nating patagalin. Shoutout po sa lahat. At ito muna ho ang ibabahagi ko sa inyo. Itong latest update na paghamon kay Bato. Sino ang naghahamon kay Bato? Para lubos nating maunawaan ho, ipi-play ko ho. At dito ho sa bandang gitna ng video na ito, ay pag-usapan natin itong sana kunin na lang ng ICC itong si Bato. Mga kaibigan, ay siyempre, kasama dyan si Digong. Hindi maghiwalay. Yan dalawang yan. Nako, eto. Tuwing pagulong ng mga pagdinig ng House Squad Sandali. Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee chairman na inakusahan niyang pumilit sa kanya ng tumestigo sa drug war ng nakarang administrasyon. Pero napikon ng mga mambabatas sa hindi niya pagsagot sa kanilang mga tanong. Nasa frontline ng balitang yan, Maria Enriquez. Ito mga kaibigan na muli nagkaroon gumulong ang pagdinig dito po sa Quadcom. Kaya ibabahagi ko po sa inyo ang naging pagdinig dahil nauugnayo dito ang pangalan na Bato. Sa pagbabalik investigasyon ng House Squad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang nagsabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni Quadcom Co-Chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. So hindi na po lingid sa inyong kalaman. Alam ko pong naunawaan nyo na yan. Ito pong si Grijaldo ay lumalabas na kasangkot ni Bato. Ba't pinoprotektahan ni Bato? Di umano. Kaya biglang bumaliktad. Dati ho ay isisiwalat na sana niya kasama si Garma ang talagang ginagawa ni Bato. Dito po sa walang pakundangan na pagpaslang. Subalit binaliktad do ang kanyang statement at gumawa ng istorya, mga kaibigan. Heto pa. Patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez bilang co-chairman at nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado, pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement to the Senate under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, Ayan mga kaibigan na talagang ayaw siya magsalita at ginagamit yung invoke my right. Ayan lang ko, ginagamit lang ko yan. Yung mga
sa ibang sitwasyon, but siya ay walang karapatan ho. Dahil ang binabasa naman ay yung kanyang sinumpaan sa laysay, mga kaibigan, na pirmado niya. But anyway, saka po natin talakayin yan. At tayo baka maubusan pa ng oras. Eto. Sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry. Ayun mga kaibigan, medyo napagsabihan ho siya doon. Mga mahal kong taga-subaybay, ang sabi nga nitong si Congressman Ace Barbers, hindi man nabanggit ang pangalan ni Bato. Ang sinasabi niya na matapang ka lang diyan sa Senado ay dahil kakampi mo. May kakampi ka diyan sa Senado. Yan po ay si Bato at alam po na lahat yan. Dahil lumalabas so dito, kaya ito ay bigla nagbago ng statement. Ay tinrabaho ni Bato di umano. Siya ang may kagagawan, siya ang tulay na tinuruan sa Grimaldo. Ika nga po ganito ang sabihin mo. Baliktarin mo ang iyong sinabi na dapat sana ay siniwalat ni Colonel Grimaldo noon. Grijaldo. Itong nalalaban niya sa AGK killings dahil ito ay bata ni Bato. Datapwat nagibaho ang ihip ng hangin dahil ho dito kay Bato di umano na siya ang may kagagawan. Kaya't maliwanag yan tinuturo at pinagsisigawan ng Quadcom sa pangunguna ni Barbers, Congressman, na matapang ka lang ho ay sa Senado. Yan ho ay pinatutungkulan kahit hindi nabanggit ang pangalan ni Bato. Eto pa, mga kaibigan, bibigyan po natin ng linaw. Eto! Bibigyan po natin ng linaw kung bakit Bato ay nagtatago. Kunin na lang ng ICC. Subalit, nagtatago. Paano po nangyayari yun? Unawain po natin mga kaibigan at nasa ganon, hindi po tayo magkaroon ng anumang misinterpreta. Eto pa. Ibabahay ko po sa inyo. Buhat dito sa Impact Leadership. Babasahin ko po sa inyo. Abante. Buhat dito sa Impact Leadership. Bato. Hiding behind media instead of phishing Quadcom. Nagtatago si Bato, maliwanag, sa mga ginagamit ang media. Instead na harapin niya itong mga dapat sagutin niya sa Quadcom. Nandiyan po, yan, mga kaibigan. Bato hiding behind media. Aba, ay matindi ho ito. Ito pa, mga kaibigan. Buhat dito sa Pilipinas Today. Bato, pinapaharap sa Quadcom, todo iwas sa media, daming sinasabi. Iyan po mga mahal kong taga-subaybay. So maliwanag ko dito na nagtatago si Bato sa mga gustong itanong sa kanya, subalit ang ginagawa niya, sinasagot niya ho ay sa pamamagitan ng media, instead sa halip ay doon po sa tamang purong sa Quadcom, mga kaibigan. Kaya't ang maliwanag ko dito, mga mahal kong taga-subaybay, ang daming nagbibigay ng anumang public opinion, hindi ko na isa-isahin dito sa comment section at kahit ho saan ako umikot na malalaking stream media. Ang sinasabi ng taong bayan, pinagsisigawan ng taong bayan, na sana ay kunin na lang ng ICC itong si Bato. Siyempre kasama si Digong. Dahil nga wala akong nangyayari eh. O ngayon, meron na namang hearing itong Quadcom. Ano ba ang nagiging ending? Wala pa akong napaparusahan eh. Yung dati sabi magkakaso, nasa na ho? Mga kaibigan, kaya hindi ho natin masisisi ang ating mga mahal na taga-subaybay na kunin na si Bato ng ICC. Kunin na lang ng ICC. Yan ay pawang
mga public opinion po, mga kaibigan. Sasabihin nyo, nasaan ang ICC? Tama ang inyong tanong, nasaan ang ICC? Kaya't mga kaibigan, tayo ay nagtatanong din. Kaya huwag po tayo magalala, mga mahal kong taga-subaybay, ako ho ay may naaamoy na. Batay ako pong pangunahan ang sinuman na kinauukulan kung nasaan ngayon ang stand ng ICC dito kay Bato at kay Digong. Kailan ba nga tayo ito kukunin? Kailan nga ba ito kukunin, mga mahal kung taga-subaybay? Sa ngayon po, hindi ko muna ibabahagi sa inyo. Hayaan ko muna sila ang manguna para ibahagi ko po sa inyo dahil ayoko silang pangunahan. Ang maliwanag lang po dito, ang nagsasabi, kunin na ng ICC itong si Bato at si Digong nang hindi makapanggulo sa ating Republika ng Pilipinas dahil wala pong nangyayari sa mga kaso dito ho sa Republika ng Pilipinas. Kung mangyari man yon, mga kaibigan, papalakpak ang taong bayan, pepera ang kanyang mga tagasunod. Lilinawin ko po, disclaimer, hindi ko po sinasabi ng ICC ay nandito na sa Republika ng Pilipinas para kunin itong si Bato at si Digong. Yan ay pawang public opinion. Uulitin ko, sana kunin na ng ICC itong si Digong at si Bato. Pawang public opinion ho ng mga nagbibigay ng anumang komento ng ating mga mahal na taga-subaybay, taong bayan, pepera ang kanyang tagasunod. Muli po, babae, palapakan.